Kung kayong tatanungin, satisfied ba kayo sa nilalaro ni Tony Bishop? Kumpara naman sa mga Ginebra fans, yung iba gusto nila napalitan si Tony Bishop kasi nangangapa pa raw. Ang gusto nilang import, yung malabili Ray Bates sa skillset, yung sumasalaksak talaga at magaling sa perimeters. Marami din ang nagre-reklamo na matagal din daw si Bishop maka-adjust. Dahil dyan, tinitingnan na rin ng management ang possibility sa palit import, depende pa rin sa magiging performance niya. Second update, welcome back Arwin Santos. Nagpahiwatig po siya ng kanyang one last shot sa PBA, pero this time hindi po sa Northport. Sang team kaya to? Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Naalala nyo ba yung import na si Billy Ray Bates? Isang iconic import ng Ginebra na nakakuha ng 100 puntos. Ang gusto ng mga fans makatagpo ang Ginebra ng import na mala Billy Ray Bates kung sumalaksak at mala Bates din kung tumira ng perimeters. Si Bates kasi para siyang pinaghalong Justin Brownlee at Denzel Bowles. Nako, napaka-demanding naman pala ng mga Ginebra fans, no? Sa highlights ni Bishop laban sa Magnolia, halos tatalunin lang siya ni Tyler Bay sa puntos at na-out-rebound siya sa ilalim ni Bay. Sa interview ni Bishop, kamakailan lang inaamin niya na dala niya talaga ang pressure at kaba. Kaya pala, yung usual points niya na nakukuha niya sa Meralco dati, hindi niya kayang ibigay sa Ginebra ngayon. Kaya pala kabado si Bishop. Para naman kay Coach Team, unang game pa lang naman to. Kaya hayaan nyo na muna. Baka sa mga susunod pang games, mag-iinit na to si Bishop. Alam nyo kasi itong Ginebra fans, gusto nila yung may malaking impact talaga sa Ginebra. Yung kahit nasa crucial minutes, maasahan, gaya ng ginagawa ni Brownlee. Paano ba yan? Iba si Brownlee, matinig kahit saan. Mahirap nga humanap ng isa pang Brownlee, no? Akala ko nga nung una makukuha ni Bishop yung JB style kasi kapag nandyan si JB, magaan ang takbo ng chemistry. Napansin ko rin si JB yung tagalinis ng kalat-kalat na rotation. Tingnan natin kung may pagbabago ba sa nilalarong ni Bishop. Again, depende pa rin sa performance niya. Kung kayo naman ay satisfied sa kanya, well, bakit di na lang muna natin obserbahan sa mga susunod games kung magiging 2.0 Brownlee ba talaga to? Kung ako kay Bishop, huwag niyang gayahan si Brownlee para hindi siya ma-pressure. Dapat yung usual na galawan niya nung siya ay nasa Meralco pa. Baka kasi sobrang nag-a-adjust na to si Bishop sa cone system. Baka hindi rin bumagay, di ba? Nagkausap na po si Bishop at Brownlee at napag-usapan nga nila yung mga dapat niyang gawin sa court. Sayang nga eh. Kung nakalusot lang sana si JB sa flight niya, baka pwede pa niya ituro yung lahat. Kung naitatanong niyo yung update kung makakabalik pa ba si JB sa Ginebra, oo naman. Basta mawala lang yung sumpa ng mga Chinese sa kanya, makakabalik pa siya next year. Sana mapatunayan ni Bishop na kahit no Brownlee, may panalo pa rin. Pero tanong ko lang mga kuys, para sa'yo, base sa nilalaro ni Bishop sa kanila, dapat na ba itong palitan? Or bigyan muna ng mahabang panahon baka lumabas ang totoong potensyal ni Bishop? Tara, next update naman tayo. Naku, Arwin Santos nagpahiwatig po ng kanyang PBA comeback. Another shot na naman ito kay Arwin. Hindi man to nakapag-retiro na maayos sa PBA, pero alam ko babalik po si Arwin para ayusin ito kasi hindi nga lang sa San Miguel, kundi sa Converge. Kita rin na Delta Pineda na kailangan nga ng Converge ang veterano ngayon kasi halos puro rookie yung nasa core nila. Parang may gustong subukan nito si Alden Ayo. Ayos to ah. Lakay Danny, Arwin, nasa isang team, nandyan pa si Willie Miller. Grabe yung staff nila. Kahit 42 na si Arwin, kayang-kaya pa rin niya yan. Sa palagay ko nga ay kalabaw lang tumatanda. Kaya pa rin niya magka-average ng up to 15 PPG. Sabi nga niya, parang rookie yung kondisyon niya ngayon. Ang pinakagusto ko kay Arwin, hindi siya yung injury prone. At para sa akin, wrong move itong pag-trade kay Arwin. Pang all around na nga yung laro niya. May sentro ka na, PF, may wingman ka pa. Sigurado ako na malaking may tutulong niya at bukod dyan, magiging mentor din nila ito para sa mga rookies nila. Paano kaya ako si Arwin magre-retira sa Converge tapos bigyan din siya ng slot para maging assistant or consultant, di ba? Mga legendary players ang nakapaloob sa core ng Converge. Hindi magsisisi ang Converge sa pagkuha kay Arwin. Nung mga nakaraang taon naging rumor po ito nung naglalaro pa si Arwin sa PBA na kukunin daw siya ng Converge. Good move to para sa kanila. Kahit pala may edad na si Arwin, suki pa rin siya. Iba kasi talagang pulso ng mga veterano. Kahit may konting slowdown, pero iba yung tulong na naibibigay nila kasi kaya nilang gumawa ng sariling play kapag kinakailangan. Para sa akin, dapat itong SMB, bigyan naman si Arwin ng proper retirement kasi malaki yung naiambag niya sa maraming championships ng San Miguel kasama na rin si Alex Cabagnot. Welcome back, Arwin Santos!